Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon, sa tuloy-tuloy ng ating pagbabasa, dito po tayo sa chapter 6. First Timoteo, unang Timoteo chapter 6. Ito po ay last chapter ito ng unang Timoteo. So tayo po ay magpasimula na. Kung nandyan na po, nabuksan nyo na ang inyong mga Biblia sa 1 Timoteo chapter 6. Tayo po ay manalangin muna. Hallelujah. Dakilang aming Diyos, Ama sa langit. Pinapasalamatan namin, O Diyos, ang bawat salitang pinapadaloy niyo po sa amin. Salamat po sa mga mensahe mo at sa pagtuturo ng iyong banal na Espiritu na siyang nagbubukas ng aming kaunawaan. Pinasasalamatan namin, O Diyos, ang pagbukas niyo po ng bawat puso at isipan ng bawat nakikinig, maging ang mga pandinig, O Lord, ay tulungan niyo pong makafocus kaming lahat sa mga salitang ito. Pinagkakatiwala namin sa Banal na Espiritu, O Diyos, ang mga salitang ito na aming pagsasaluhan. Ikaw po ang magpaunawa nito sa amin at maisabuhay nawa namin ang lahat ng mga inuutos mo. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So ito Timothy 1 at unang Timoteo chapter 6. Ito po ay dugtong ito doon sa chapter 5. Na kung saan ito po, simulan natin verse 1. Sabi dito, ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila mananampalataya, ang kanilang pagiging magkapatid ay hindi dapat maging dahilan ng hindi nila paggalang sa mga ito. Sa halip, dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang nakikinabang sa kanilang paglilingkod ay mga mananampalatayang minamahal nila. Ituro mo to't ipatupad ang mga bagay na ito. Okay. Sa mga alipin, ibig sabihin sa may mga amo. Sino po sa inyo dyan ang may mga boss? So lahat ng mga nagtatrabaho na may mga amo, ito po ang gawin ninyo. Sabi dito, magpakita kayo ng buong paggalang sa inyong mga boss. Lalo na, sabi dito, sa mga kapananampalataya, katulad ng kapwa natin Kristiyano. Pero bilang isang mananampalataya, ang turo po sa atin, mabuti tayo sa lahat ng tao. Mananampalataya man ito o hindi, maging mabuti tayo sa kanila, lalo na sa mga kapatiran. Ang tinutukoy po dito sa mga empleyado, kunyari ikaw, empleyado ka may nakakakita sa wala, magtrabaho ka ng maayos. Hindi lamang yung kung kailan naandyan ang boss, saka ka nagpapakitang gilas. May nakakakita sa wala, pagbutihin natin ang paglilingkod o pagtatrabaho natin upang hindi mapulaanan, ang sabi dito, upang hindi, sabi dyan, upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos. For example, kung ikaw na may amo, ay nagpapakita ka lamang ng masipag ka kapag nakatingin sa iyo ang tao, and then kapag hindi na nakatingin ang iyong boss o walang nagbabantay sa iyo, papatamad-tamad ka, or marami kang sinasabing against sa amo mo, wala kang paggalang sa amo mo, ang tinuturo po sa atin bilang mga Kristiyano, ayusin natin ang ating pagtatrabaho upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos. Anong ibig sabihin po nito? Kapag ikaw natatamad-tamad at talagang laging nagsasalita laban sa amo, or hindi mo nagugustuhan, anong sasabihin? Naturingan ka pa man ding Kristiyano. So sino ang nadadawit ang pangalan?
ang pangalan ng Diyos na wala naman, kumbaga wala man kaalam-alam. Ibig sabihin, nadadawit ang pangalan ng Diyos na banal dahil sa iyong katamaran or dahil sa iyong pagpakitang gilas sa mga amo. Pero ang turo sa atin bilang mga anak ng Diyos, may nakakakita o wala, magtrabaho ka ng ayos. Dahil itong ating Diyos na nagmamasid sa atin, siya po ang nagre-reward sa atin. Kung nakikita na ng Diyos na nagiging maayos ang iyong pagtatrabaho, nagiging mabuti ka, nandyan ang amo o wala, ginagampanan mo ang iyong tungkulin, ito pong Diyos na atin na nagre-reward ng mabubuti nating gawa, hindi imposibleng hipuin niya ang amo para ka ma-promote o hindi imposibleng hipuin niya ang mga boss para kadagdagan ng sahod. Pero kung patamad-tamad ka, patamad-tamad, malalaman at malalaman ng iyong boss kung ano ang iyong ginagawa. Kapag ikaw nagsasalita against sa iyong boss, malalaman at malalaman yan dahil walang lihim na hindi nabubunyag. Pero ang turo sa atin bilang mga alipin or bilang mga may mga amo, dapat kang magpakita ng buong paggalang sa kanila. Sabi dito buong paggalang upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos. Dahil dala-dala natin ang pangalan ng Diyos, Kristiyano tayo. Baka sabihin, Kristiyano pa man yan, nagsisimba pa yan, nagbabasa yan ng Biblia, pero kita mo naman ang katamaran. Hindi po pwedeng ganyan, Pero kung nagsisikap, nagtatrabaho ka ng maayos, may amo o wala, kapag nakarating sa boss mo ang iyong ginagawa, mapupuri ka ng amo mo at sasabihin, kaya yan ganyan, kasi Kristiyano yan. Okay? So, naintindihan natin, kailangan kung ikaw ay Kristiyano, huwag mong idawit ang pangalan ng Diyos sa ginagawa mong katamaran o pagsasalitang laban sa amo. Maging mabuti tayo, ano ang bilin sa atin ng Diyos? Ano man ang ating gawin natin ito para sa Diyos. At itong Diyos na nakakakita ng ating ginagawa, siya ang nagre-reward sa atin. Dahil hawak ng Diyos ang kaisipan ng mga amo, walang imposibleng maipromote ka pagdating ng araw kung ikay nagiging tapat. At unang-unang tatandaan natin, hindi pwedeng may masabi ang tao sa atin na dawit ang pangalan ng Diyos dahil sa ginagawa natin. Okay? So maging mabuti tayo sa lahat ng mga boss. Kayo pong may mga nagtatrabaho, maging masipag kayo, nandyan man ang boss ninyo o wala. Okay? Para ito ay walang masabi sa pangalan ng Diyos. Okay? Walang masabi laban sa pangalan ng Diyos. Maging mabuti kayo, believer man ang boss or maging mabuti kayo, lalo na po, sabi dyan, lalo na kung ang naglilingkod kayo sa mga mananampalatayang tulad din natin. Dahil sabi dito, sapagkat, sabi dyan, sa halip, dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang nakikinabang sa kanilang paglilingkod ay mananampalatayang minamahal nila. So, ibig sabihin, it's a part of your body. Katawan mo, dahil lahat tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tayo mga Kristiyano, kaya kung ang boss mo ay mananampalataya, lalo mo pang pagsikapan o pagbutihin o lalo mo pang paglilingkod kasi iyan ay part ng katawan mo as a body of Christ. Amen? So, ayan po ang tatandaan sa inyo po ng mga empleyado. Naku, wag kayong masipag lang pag may nanonood sa inyo. Pero pag wala ang boss nyo, ang patamad-tamad at pangdaraya ng oras ninyo. Ang Diyos po ang nakamasid sa atin, sa lahat ng ating ginagawa at ginagantimpalaan niya tayo ayon sa ating ginagawa. So gumawa ka ng mabuti, tatanggap ka ng reward. Ngayon, verse 3, dito tayo sa mga huwad na guro at ang tunay na kayamanan. So, ibig sabihin, sa una pa kasi pinaunawa sa atin, ano ang mga karakter nitong mga bulaang tagapagturo.
Napakalinaw sa atin kapag ang pagtuturo, malinaw po malinaw ang Biblia, kayong mga tagapagturo ng salita ng Diyos, ang ipangaral nyo lamang ay ang patungkol kay Kristo Jesus. Pinaulit-ulit sa atin ang salita ng Diyos, isa lang ang tinutumbok ng salitang ito: lumayo kayo sa kasalanan dahil kayo'y nilinis na. Madatnan kayong malinis anytime na bumalik ang Panginoong Jesus. At yan po ang laging pinapaunawa, chapter by chapter by chapter, na ang kasalanan ang layuan dahil walang sino man na makakapasok sa buhay na walang hanggan, na patuloy nagkakasala. Pinaunawa sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ito po, tayo'y dati mga makasalanan, tayo'y dati mga karumihan, pero nang napaunawa sa atin si Kristo na tayo'y nakipag-isa, tayo'y pinatawad, nilinis, inalis ang mga karumihan, isang bagong nilalang. Yan ang pananatilihin natin hanggang bumalik ang Panginoong Hesus, at magagawa natin na magiging malinis at magiging makasunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pananatili sa salita ng Diyos. Habang lagi natin itong binabasa at sinusunod ang kanyang utos, ito po ang nagpapabanal hanggang bumalik ang Panginoong Hesus, madatnan tayong banal. Kaya malinaw, hindi ito sa pamamagitan ng ating lakas, kundi ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na tumutulong sa atin na magawa ang kanyang inuutos. Kaya manatili sa salita. Ngayon, itong mga huwad na guro na ito po na tinuturo paulit-ulit dito sa mga naunang aklat, sa mga naunang chapter, kapag ang isang tagapagturo laging halo ang patungkol sa salapi, lagi na lang sa dulo ng kanyang pangangaral ay may halong kapakinabangan na lagi na lang sa patungkol sa big pera. Napakalinaw po dito. Ang isang lingkod ng Diyos, dapat hindi ito'y maibigin sa salapi, dahil ito'y laging nagagamit po ng kaaway para ang taong ito'y mailigaw. Yan ang mga karakter ng mga bulaang tagapagturo. May mga hidden sila na mga desire o mga motibo para sa sariling kapakanan. Kaya ang ginagawa nila, nagmamanipulate, pinapaganda nila ang kanilang pananalita para ito po ay makapag-manipulate ng tao. Pero ang taong kanilang pinapangaralan ay hindi nababago, maging siya man din ay hindi makita ang kapangyarihan ng salita dahil mali ang motibo ng kanyang pangangaral. So iyan po ang mga hint, yan yung mga palatandaan kung tunay nga ba ang lingkod o ito nga ba'y tagapagturo ay galing sa Diyos. Kasi malinaw, ang galing sa Diyos, talagang katulad nila Apostol Pablo, idinidiin niya na layuan ninyo ang mga kasalanan. Layuan ang kasalanan. At ito po, pakinggan natin dito sa verse 3, mga huwad na guro at ang tunay na kayamanan. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. So kaya ito po, laging pinapaunawa sa atin, kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Kailangan hindi lang tayo nakadepende sa mga pastor, mga preacher o sino man. Kailangan titingnan natin ang salita talaga kung yun ba ay kompleto ang kanyang pinapangaral na mula sa salita ng Diyos, o kumukuha lang siya ng putol-putol at dinadagtagdan niya ng sariling karunungan para makapag-manipulate. Kaya ano ang bilin sa atin? Maging marunong kayo sa salita ng Diyos upang hindi kayo mailigaw. Hindi yung amen ka na lang ng amen sa mga itinuturo na hindi mo tinitingnan o hindi mo sinusuyod ang salita ng Diyos kung kumpleto ba talaga ang kanyang pinapangaral. Dahil tandaan po natin, maging ang kaaway, gumagamit ito ng salita para manlinlang. Satan is a deceiver. Kaya nga, kung maalala po natin, nung ang Panginoong Hesus ay tinukso, di ba?
Ang gamit ni Satanas ay salita ng Diyos. Pero hindi niya malilinlang ang Panginoong Hesus dahil alam na alam niya ang tungkol sa totoong salita. So kaya ang isang Kristiyano na partial ang nauunawaan sa salita ng Diyos, yan po ang malilinlang. Tandaan natin sa mga huling araw, sabi di po dito, marami ang magiging bula ang tagapagturo. Ngayon, kung hindi mo alam ang Word of God, amen ka na lang ng amen. Kaya nga sabi po dito, kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na aral ng salita, ibig sabihin ng sang-ayon, konektado sa Word of God. Lahat ng dapat ng kanyang sinasabi, complete, hindi lang partial. Ano po? I'm sorry. So, iyan ang sabi dito. Kailangan, sabi dyan, kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan, ibig sabihin, wala dito ang turo. Iyan yung mga dinudugtungan, ng mga para makapag-manipulate ng tagapakinig. Ngayon, ang tagapakinig, kung hindi nga rin alam ang Word of God, abay madadaya. Kaya tinuturoan tayo ulit-ulit na maging matalino kayo. Basahin nyo ito araw at gabi. Yun ang bilin nga, basahin ang salita ng Diyos upang hindi tayo mailigaw. Ang sabi po dito, ayan, kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, mga aral ng pagiging makadiyos. Ibig sabihin, kung ang turo niya ay puro lamang sa pagpapayaman or tungkol sa mga patungkol finances, malinaw po ang turo kasi number 1 dito, magpakabanal ka muna. Unahin mong sundin ang kalooban ng Diyos at saka kapag papalain, napakalinaw, pagpapalain ka kung ikaw ay lumalayo sa pagkakasala. Napakalinaw po ito. Kaya sabi dito, mga aral ng pagiging makadiyos ang dapat ituturo kung paano tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil napakalinaw kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, naandoon ang kalakip na pangako na pagpapala kahit nandito pa tayo sa lupa. It's a blessing. Pero kung hindi mo tinuturo ng isang tagapagturo ang tungkol sa kabanalan, turo about sa mga kapirahan or anumang bagay, ano ang sabi doon sila malilinlang dahil ang salapi malinaw. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng ng kasalanan. Pag-ibig, ibig sabihin, mas inibig niya ang kayamanan. Pero malinaw, hindi masama ang kayamanan, pero ang bilin sa atin, huwag mo yang iibigin. Kasi kapag ang pag-ibig na, ibig sabihin, yan na lang lagi ang nakatuon sa'yo, na wala ka ng ibang, kumbaga yan na yung Diyos mo, ang salapi. Kaya nga, napakalinaw dito, ang dapat na pagturo, ang ituro ay yung pagiging makadiyos. Amen? At kapag ikaw naunawaan mo ang patungkol sa kabanalan, may intindihan mo ang karunungan ng Diyos. Bibigyan ka ng karunungan parang si Haring Solomon, Binigyan ng karunungan at nakita natin kung paano pinagpala ng Diyos ang buhay ni Haring Solomon. At maging dito po sa lahat ng kasaysay ng ating mga ninuno sa Biblia, lahat ng masusunurin mga hinirang, may kalakip na pagpapala at pangako. Kaya huwag sasabihin ng isang preacher o basta magbigay ka ay pagpapalain. Napakalinaw po, Kailangan mapabanal muna ang tao. Sumunod ka muna sa kalooban ng Diyos upang hindi ka mailigaw. Mabigyan ka ng tamang karunungan. So ayan, verse 4. Siya'y nagyayabang lamang ngunit walang nalalaman. Yan yung mga tagapagturo na ang turo puro sa pero puro na lang sa kung mga hindi konektado sa pagpapabanal. Iyan ang sabi dito, siya'y nagyayabang lamang. Sabi dito, sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan at masamang hinala. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at
di kumikilala sa katotohanan. Ang taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. So, tingnan niyo po ito, Kaya be aware, kapag ang isang preacher o isang tagapagturo po ay mahilig makipagdebate, mahilig makipagtalo, sa mga baluktot ang pag-iisip, ibig sabihin tinuruan tayo ng Diyos, maging marunong bilang mga anak ng Diyos, maging marunong kayo sa pakikitungo, maging mabuti kayo sa lahat ng tao. Hindi kayo dapat nakikipag-away o hindi kayo dapat nakikipagdebate sa mga baluktot. Ibig sabihin, hindi kayo dapat nakikipagdebate sa mga pilosopo kasi wala kayong kahinatnan. Ang dulot ng pakikipagdebate sa mga pilosopo, magkakaroon lamang ito ng alitan. Ang fruits of the Holy Spirit ay kahinahunan. Diba? May self-control. Hindi yung preacher nang gagalaitin na at nakikipagtalo doon sa mga nakikipagtalo sa kanya. So ito po yung mga palatandaan ng mga huwad na guro. Kapag nakakita kayo ng pastor, unang-una, mga preacher o leaders na sino man, na lagi na lang patungkol sa pera ang preaching, mga palatandaan po yan na siya ang kung ano ang laman ng puso, siyang lalabas ang uso. At mahilig, sabi dito, mahilig makipagtalo sa mga pilosopo, sa mga baluktot ang isip. At mga inggitin, yan yung mga bulaang tagapagturo. Sabi diyan, at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kaya nga po, kita niyo po kapag sinabi, itingnan niyo po ang nailagay sa mga unbeliever. Na kapag sinabi mong born again Christian, kami ay mga Christians, ang automatic na iniisip ng mga unbeliever ay pera lang yan. Kapag ikaw may nag-lead ng isang grupo, ang iisipin nila ay mapayaman lang yan dahil biso po mo sinabi dito sa Biblia, dahil totoong may mga lingkod na nagsasabing lingkod ng Diyos, pero walang ibang inisip kundi manghingi, magsulusit, lahat na lang kailangan sa church, isusulusit kung kani-kanino na lamang lumalapit maging unbeliever, nililimusan. Yan po ang nakakasira sa loob ng pangalan ng simbahan. Dahil maging mga hindi mananampalataya, makakakita ka sa palengke na nagsusulusit. Kaya nga naiinsulto minsan ang mga Kristiyano, di ba? May nagsabi, akala ko ang Diyos ninyo mayaman, bakit kayo sulusit ng sulusit? Yan po ang pinaunawa, purihin ang Diyos. Dito sa Living by Faith, sinabi na natin ito, pinanindigan natin. Walang lalapit kanino man para humingi ng tulong. Sa Diyos tayo mananalangin at ang Diyos ang kikilos para sa atin. Siya ang nagtatouch ng isip ng tao. Amen? Siya ang kumikilos sa kaisipan at pinatunayan ito ng Diyos sa Living by Faith. Wala tayong hinihingian ng tulong na tao. Nagmamalaki ba tayo? Hindi tayo nagmamalaki. Kundi ang pinapakita natin dito, yung sa pananalangin natin sa Diyos. Sa Diyos tayo humihingi. At gumagawa, nakikita natin kung paano kumilos ang Diyos according sa pananalig natin. Kung paano siya nagbubukas ng pabor para masupply ang pangangailangan ng ministry na hindi tayo nagmamalimos. Nakakahiya. Mga Kristiyanong naturingan, kunting kibot ng salita ng Diyos, sobre agad ang iaabot para humingi ng donasyon. Ang totoong miracle po, yung hindi ka nagsabi, pero nanalangin ka, and then and suddenly, merong tao somewhere out there na nagsasabing, magbigay ako ng tulong, pero hindi ka naman nagsalita. And that's the miracle. Yan ang tinutukoy na pagkilos ng Diyos.
Hindi yung makita-kita tayo dito sa labas, sa mga kalsada, sa palengke, kung may salita ng Diyos nagsishare, and then doon sa banda roon may sobre na naghihingi. Yan po ang sinasabi dito, napupulaan ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga gawa. Na ang akala ng lahat pag sinabing Kristiyano, hihingi na naman yan ng pera. Kapag sinabing ito yung mga born again Christian, ayan na naman, pera-pera na naman yan. Kasi katotohanan po, nakikita natin ito sa paligid. Nakikita natin ito, majority, sorry to tell, pero majority mga simbahan wala ng ibang salita kundi mas malaki ang mas madami ang sa isang oras na preaching, mas madami ang pagpipreach patungkol sa pera pagbibigay kaysa sasabihin na layuan ninyo, tingnan ninyo ang sarili nyo, layuan ninyo ang kasalanan dahil hindi nyo alam ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kung madatnan kayong nasa kasalanan, sayang lamang ang inyong mga ginawang kabutihan before. Kasi ang utos sa atin, maging handa kayo sa lahat ng oras na madatnan tayong walang kasalanan. Yan ang dapat na itinuturo sa atin, hindi yung puro na lang pera. Tinuturo ng mga preacher, hindi natin alam, kadalasan dadating ang Panginoon na walang nakakaalam. Pero bakit ang daming ang yayamang simbahan, hindi man lamang magalaw ang kapirahan? Ang daming yayaman ng mga kasimbahanan, pero sinasabi, dadating ng Panginoon, aanin mo yung perang mga nakaimpok mo sa bangko. Hindi mo nga mabilhan ang miyembro mo kahit isang Biblia. Na yun ang kailangan ng mga mananampalataya, ang salita ng Diyos. Pero ang yaman-yaman ng church, ang mga miyembro, walang mga Bibliang dahil hindi makabili. Pero ang church napakayaman. Ito po ang sinasabi dito, maging aware kayo sa mga preacher na puro na lang pera. Pero ang miyembro hindi mabilihan ng sariling Biblia. Pero napakahigpit pagdating sa tithes and offering. Yan po ang tinutukoy po dito, Ang mga taong ito'y nag-aakala ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kaya napupulaan ang salita ng Diyos. Pero salamat sa Diyos, sa ating natutunan sa araw-araw na pagbabasa, humingi tayo sa Diyos, tayo ang dapat magpakain. Malinaw po iyan. Tayo ang dapat tumulong, hindi tayo ang mga pakainin. Mga lingkod ng Diyos, anong sabi ng Panginoong Hesus? Nung panahon na siya ay nagpakain ng 4,000 at 5,000. Sabi ng mga apostol, sabi ng mga alagad, pauwiin na natin sila. Mga gutom. Tingnan niyo po, anong sabi ng Panginoong Hesus? Pakainin niyo sila. Ang inutusan, ang mga inutusan po yung mga lingkod magpakain. At doon natin nakita kung paano ang miracle nagpinerform ng Panginoon na nakapakain sila ng 5,000. At 4,000 doon sa dalawang istoryang iyon dahil sa 2 isda at sa tinapay, yung 5 tinapay. So dito pinapakita lamang po na maging aware tayo mga believers, Pakinggan natin ang mga aral ng mga bulaang ito. Kung ito ba ay sa patungkol sa kanyang pagpapay, madadaya, talagang mandaraya itong mga huwad na guro na to. Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos para hindi kayo mailigaw. Basahin ninyo ang aklat na ito araw at gabi para maging matalino tayo na maglipana man ang mga bulaang kakapagturo. Hindi tayo maililin lang dahil alam natin chapter by chapter kung ano ang karakter ng totoong galing sa Diyos at ang galing sa kaaway. Payaman, puro sila ang pinagmamalaki nila yung mga simbahan, ang pinagmamalaki nila yung mga magagandang mga gusali. Hindi po yan ang purpose ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Hindi yung pinatayong simbahan ng ang ganda-ganda. Ang pagbabalik ng Panginoon, ang hahanapin niya, yung mga anak kong nanatiling tapat at naging malinis hanggang wakas. Yun ang babalikan ng Panginoon dito sa lupa. Kaya hindi yung pagpapaganda ng mga simbahan ninyo. Di yan po. Yan. Kundi gamitin, malinaw dito sa salita ng Diyos, kung tayo'y pinagpapala ng finances,
Gamitin ito sa pagkakawang gawa, mabuting gawa. Tumulong kayo sa mga dukha, tumulong kayo sa nangangailangan upang marami ang magpasalamat sa Diyos. Hindi yung koleksyon ng pera, iniipon sa bangko, ang yaman-yaman ng mga simbahan. And then kapag may pera na renovation, kapag may pera na paganda ng simbahan, ngayon yung mga mananampalataya ni Biblia, wala kahit isa. Kaya hindi alam ang salita ng Diyos. So naintindihan po natin, mga palatandaan ng mga bulaang tagapagturo. Puro dito sa lupa ang iniisip. Tandaan po natin, ulit-ulitin natin ito. Babalik ang Panginoon. Hindi sa mga magagandang gusali. Hindi sa magandang aircon na simbahan. Hindi sa carpeted na simbahan. Kundi babalik ang Panginoon sa mga taong pinabanal at sa mga tao naman na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Iyon, doon ihihiwalay at sila'y itatapon sa impyerno. Kaya beware. Maging maingat po tayo sa pakikinig. Make sure na ang tinuturo, maging matalino tayo kahit putol-putol ang itinuturo ng pastor o ng preacher o ng leader, hindi tayo maililigaw dahil alam natin ang salita. At alam natin na ituro sa atin ano ang mga katangian ng mga huwad na guro. Ayan, verse 6. Sa katunayan, may malaking ang pakinabang ang reliyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Malaki ang pakinabang, it's true. Malaki ang pakinabang ng relihiyon kung tayo'y talagay, sabi dito, marunong masiyahan. Dahil si Pablo, Apostol Pablo, sinabi ni Apostol Pablo ng kanyang paglilingkod, naranas niya ang nagutom, naranas niya ang nabusog, naranas niyang naghikahos, naranas niya ang naging masagana. Sa dalawang yan, sa apat na yan, o anuman niyang kanalalagyan niya, isa lang ang natutunan niya kung papaano maging satisfied sa salita ng Diyos. Naging kontento siya anuman ang kanyang kalalagyan dahil ang kalakasan niya ay nagmumula sa Diyos. Jesus Christ, ang Panginoon, ang kakumpletuhan ng ating buhay. Amen? Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman sa pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Yan yung tinutukoy na Apostol Pablo. Ulitin kong muli. Nasayahan siya, magutom, buhay, o patay, gutom o busog, masaya siyang naglilingkod sa Diyos. Dahil naunawa ni Apostol Pablo, temporary lamang ang buhay niya dito sa mundo. Lahat ng nakikita natin dito sa lupa ay mawawala ang lahat ng ito. Ngayon, kung totoong nauunawaan ng mga preacher, mga pastor, mga leaders, na ang lahat ng mga bagay dito sa lupa, walang magkapatong na bato na hindi ito igugo. Bakit paganda ng simbahan? Nasaan ang karunungan? Diba? Ang karunungang tinuturo sa atin ng Diyos, humayo kayo, abutin ninyo ang lahat ng hanggat maaari sa apat na sulok ng sanlibutan, abutin niyo ang pangangaral, magamit ang pagpapala niyong financial para sa pag-abot at pagkalat ng magandang balita upang ang lahat ay makarinig at mawariningan ang lahat bago bumalik ang Panginoon. Diyan dapat gagamitin ng mga finances. Hindi sa pagpapasasa sa kayamanan katulad ng sabi dito, dahil iiwanan natin ang lahat dito sa lupa. Amen? Hindi babalik ang Panginoon sa magandang pinatayong building. Hindi tatanungin ng Panginoon ang pastor o ilang manabili mong lupain. Hindi ka tatanungin ng Diyos, may naipatayo ka bang building para sa akin? Ito ba ay pina-aircon mo? Ito ba ay pinakarpet mo? Hindi ganun po ang pagbabalik ng Panginoon. Kundi ang babalikan niya ang mga hinirang na naging tapat. Hanggang dulo yung napanatili ang sariling malinis. Kaya nga ang sinasabi po dito sa salita ng Diyos,
Dapat ang itinuturo ng isang pastor o leader, ang pakadiinan ay ang tao ay magkaroon ng banal na pagkatakot at magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at lumayo sa anumang bagay na makapagpaparumi sa Kanya, yamang siya ay nilinis at pinatawad na. Amen? So ayan, verse 9, ang mga nagnanasa ng kayamanan ay nahuhulog sa tukso, ayan, at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Yan yung ibig sabihin na kapag inibig, ang pera na lang lagi, ang pera na lamang. Yan, ito po nagdudulot ng kapahamakan. Malinaw, hindi masama ang pera dahil ang pera, ginto, kayamanan, ginawa ito ng Diyos, mabuti ito at ginawa ito para sa kanyang mga anak, sa ating mga anak. Pero ang bilin dito ng Diyos, kayong mga pinagpapalang material, gamitin ninyo iyan sa pagkakawang gawa. Gamitin nyo yan sa mabubuting gawa na maraming kayong matulungan at maraming magpasalamat sa Diyos. Hindi sa kung anong paglalagyan ng pera dahil malinaw po dito, ang kayamanan, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso. Tayo nagdidesire, ako nagdo-double time ako sa trabaho ko sa business. Pero alam po ninyong lahat sa mga taga-living by faith kung saan napupunta ang kinikita ko dito sa Canada. Kung saan hindi ito sa pagbili ko ng mga gandang bahay. Ano po? Alam ninyo kung papaano tayo pinagpapala ng Diyos. Dahil habang pinagpapala tayo ng Diyos financially, lalo naman nakakakilos dyan sa Pilipinas, ang mga manggagawa na humayo at humayo, umabot at abutin ang mga dukha. At ito nga, sa Living by Faith, ay kayong mga walang trabaho, kayong mga nasa kalsada, kayong mga inaabot, pakinggan ninyo ang salita ng Diyos dahil it's a favor na kayo naririnig, nakakarinig, na kayo inaabot. Amen? So ayan, sapagkat ang pag-ibig, ito na yan, verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Malinaw, pag-ibig, malinaw. Hindi totoo yung mga sabi-sabing putol na, the money is the root of all evil. Kita nyo, mali na baga. Kaya kung hindi kayo marunong sa salita ng Diyos, hindi ganun. Ang pagkasalita, ang pag-ibig po sa salapi ang nagpapasama sa tao. Hindi ang pera ay masama. Hindi masama ang pera. Tandaan po natin ito. Dahil nagagamit ito sa atin ng Diyos. Nagagamit ito para tayo makatulong. Nagagamit ito tayo ay makabili ng pagkain. Nagagamit ito sa lahat ng mabubuting gawa. Ang masama kapag inibig ang salapi, malinaw dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Yan nung sobra ka ng iniibig mo, wala ka ng ibang iniisip, pera. Yan ang masama. Pag-ibig. Pag-ibig sa salapi ang nagpapasama. Tandaan ninyo hindi masama ang pera. Kaya nga nagpe-pray request tayo. Ako, dito po sa Canada, patuloy ang dalay. Lord, bless me. I-bless nyo po ang Bright Star Tours. I-bless mo kami lalo para lalong dumaloy ang blessing at lalong nakakakilos sa Pilipinas na abutin ang mga taong dapat abutin para may pagbili tayo ng libreng Biblia, para sa tuwing nagtitipon tayo, masagana tayo sa pagpapakain sa mga homeless o sa mga sinuman. Doon natin ginagastos ang salapi. Kaya tayo nagpe-pray. At pinapakita naman ng Diyos kung paano tayo i-bless na hindi tayo nagsusulusit, pero laging masagana ang gawain dahil pinaunawa sa atin ng Diyos. Kung kayo'y pinagpapalang financial, gamitin iyan sa inyong kapwa. Diba? So ito po, ang pag-ibig sa salapi. Dahil sa pagkahangad na yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian. Yan, imbis na nandito sa Word of God tuwing linggo, wala at andoon, nagiging busy sa paghahanap buhay, nagiging busy sa anuman dahil takot na takot mawala ng salapi. Samantala, ang sabi ng Diyos, unahin mo ako sa lahat ng bagay at ipagkakaloob ko ang lahat ng
inyong kailangan unahin. Pero anong ginawa ng mga taong hindi natiniman, hindi tumubo ang salita ng Diyos, abala na sa mundo. Nag-part-time dito, trabaho dito, wala nang tulog, trabaho ng trabaho. Pero anong nangyari? Ito yun. Nalalayo sila sa pananampalataya. At anong tendency? Kapag ang tao nalalayo sa pananampalataya, sila'y masasadlak sa maraming kapighatian. Nakakaawa po. Ang mga taong imbis na unahin ang Diyos, ay kinalimutan ang Diyos, tinalikuran ang mga pinakamahalaga. Pero tingnan nyo, nandoon sila nagtatrabaho, walang tigil ng kayod para sa pera. Ang kahinatnan lamang po nun, ang sabi dito, kapighatian. Amen. So, diretsyon ko po ito, mga tagubilin para sa kay Timoteo. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Kaamuan at kaamuan. So yan ang bilin bilang isang Kristiyano. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan katinawag ng Diyos, ang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. So malino kung tinawag ka kay Kristo, ang ipahayag mo, it's all about Christ. Sa mga taong, mga tunay na lingkod ng Diyos, ang ipahayag mo lamang ay ang patungkol sa pananampalataya kay Kristo. Huwag mong haluan ng kung anuman, mga pagmamanipulate para ka lang lumikom ng pera. Kinakalakal ang salita ng Diyos. Iniutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat, sa harapan ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabuting patutuo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, hari sa mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitinag. Walang taong nakakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihan walang hanggan. Amen. Because God is a spirit. Itong tinutukoy po dito, Siya lamang ang walang hanggang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihan walang hanggan. Amen. Ang mayaman, ito na po, pakinggan ninyo to, Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayaman ng lumilipas. Yan. Yung kung ikaw may pera, kung tayo pinagpapala, ito po ang bilin, Huwag umasa ka dyan, lilipas yan. Sa halip, sabi dyan, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Umasa, sa Diyos ka umasa, wag ka sa pera mo umasa. Sa Diyos ka umasa. Sabi diyan, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Hindi yung pag-impok ng impok, save ng save. Dahil pagdating ng araw, dumating ang Panginoon, sayang lang ng savings mo sa bangko. Pero kung ito'y ginagamit mo, sabi dito sa pagpapayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. That's it. Yan yung purpose. Bakit tayo nagpipray, Lord, give me more than enough. Dagdagan mo pa, Panginoon, ng pagpapala upang makakilos kami na makakilos. Dapat ganon. Hindi yung isave ng save sa bangko at ang simbahan punong-puno, napakayaman ng simbahan. Tapos yung mga miyembro walang mga Biblia. Kasi hindi makabili. At hingi ito naman si pastor, hingi ng offering, and tithes and offering. Nandoon sa bangko nakaimpok, tapos sasabihin malapit nang dumating ang Panginoon, ani na yung perang nasa bangko. Diba? So ito ang bilin kung tayo ay pinagpapala ng mga kayamanan, ng mga material, na mga pagpapala. Sabi dito, gamitin mo yon sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa, sa gayon makakapag-impok sila
para sa mabubuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Kasi tinuturo po sa atin, mag-impo kayo sa langit. Hindi dito sa lupa kasi wawasakin ang lupa. Napakalinaw ito. Nawa naintindihan ito ng mga preacher, ng mga bulaang tagapagturo na walang ginawa, kundi magkulikta ng pera at ipasasa nila at ipaganda ng ng kanilang mga sariling tahanan o anuman. Kita niyo po ano? Ang turo dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang turo sa'yo, kung anong turo sa'yo, yun ang gampanan mo. Ipangaral mo ang patungkol kay Kristo. Ayan, yan ang dapat ng mga tagapagturo, hindi iba yung mga halo na kung ano-anong mga pagmamanipulate sa tao. Okay? So gamitin, kung tayo pinagpapalang finances, mga material, gamitin natin ito sa pagkakawang gawa. Pagpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at makapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makamtan nila ang tunay na buhay. Timoteo, pakinggan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Ibe, mga halimbawa ito si Timothy sa mga good teacher, preacher. Iwasan mo ang usapang lumalapastangan sa Diyos at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. So wag makipag-argue o kanino man. Wag makipagdebate sa mga pilosopo, mga walang karunungan. Dahil sa kanilang pag-aangking, mayroon sila nito, may mga nalihis sa pananampalataya. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng Diyos. Maraming mga pilosopong nagdidebate ang kinarhatnan dahil na out of control, nagkagalit-galit, nagkaaway-away. Kaya yun sinasabi din, mga nalihis na sila sa kanilang pananampalataya. So purihin po ang Diyos. Sorry po, medyo lumampas ako sa oras, but because napakaganda ng mga mensaheng ito, sa pahuli hanggang papalapit tayo sa payag, lalong patindi ang pag-aaral pong naituturo sa atin ng salitang ito. So anyway, sumainyo ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. Thank you, Father. Salamat po sa mensaheng ito. Salamat sa lahat ng mga nakinig. Sa iyo ang papuri at parangal ng mga salitang ito na aming tinanggap. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. So God bless everybody. Bye.